maraming salamat po sa inyong pagdalo at maraming salamat sa inyong pagsagot sa aking paanyaya, halina sa mundo ng responsableng gobyerno. Mamaya po, sa mga darating na mga minuto, habang nandito tayo, ay paliliwanag ko sa inyo, ano ba itong responsableng gobyerno na ito? At makikita niyo rito, pag sinabi natin responsableng gobyerno, andito ang mga iba-ibang proyekto na pinakikinabangan ng mga tao. At malay nyo, baka kayo at pwede pakinabang dito. At dito ang mga serbisyo na pakikinabangan din ng mga tao. At siyempre, pinakahuli, pero pinaka-importante, lalo na sa isang mambabatas na katulad ko, yung mga batas na naipasa ko na at yung mga batas na kasala ngayon na sa aking palagay ay may papasa ko rin. Sa pakikinabangan, hindi lamang ng mga taga 2nd District, taga 1st District, hindi ng buong Pilipinas. Sapagkat ulitin ko, ang trabaho ng isang congressman na hindi lamang pang distrito, hindi lamang pang syudad, kundi pang buong Pilipinas. Ngayon, sisimulan ko ang aking paanyaya sa inyo na sumama kayo, halina sa mundo ng responsableng gobyerno sa pamamagitan ng litrato ito. Tuwan-tuwa ako sa litrato ito. Sapagkat dito, kasama ko ang mga bata, ang mga pag-asa ng bayan, na sa manong kadahilanan, sa aking pag-ikot ay sumusunod sa akin. Ito, kinuha ito sa San Dionisio, sa Lim Compound San Dionisio. Kita nyo, ang daming bata rito, katulad ng mga bata kanina. Pagdating nila, binati nila ako, nagulat niya ako, ba't dire-diretso sa akin? Ito mga bata, nagsimula ito ng 2, 3, sumunod na sumunod. Panoorin niyo po, ito mga ilang video na ito na sinusunod ako ng mga bata. Hindi mo ako artista, hindi mo na ako namimigay ng candy, pero sunod sila na sunod sa akin. Panoorin niyo po. Nakakatuwa, di ba? Ayan, bata ito, pero hindi yung bata sa Parañaque. Yan si Roy Lugores, itong bata pa. Hindi dito sa Parañaque, dito sa Romblon. Diyan ako galing sa isang mahirap at maliit na probinsya, Romblon. Simple lamang ang buhay namin. Tingnan niyo yung bahay namin, gawa sa kawayan. Nandito ako, medyo mahirap ang buhay doon, mga magulang ko, mga public school teachers, medyo malnulis tayo ng konti, mahirap ang buhay. Yan ang buhay namin sa Romblon. Pero pagkaraan ng panahon, nagpasaya mga magulang ko na lumipat kami sa Maynila para subukan yung kanilang kapalaran, yung aming kapalaran sa ibang lugar.
Kaya lumipat kami sa isang low-cost government housing project sa Project 3, Quezon City. Ito ang bahay namin sa Project 3. Tingnan nyo, parang may bubong lang yan, parang kahon, yung kalye, lupa. Kaya alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na katulad nito. At ito ba? Ito ang bakuran namin. Tingnan nyo, ang daming sampayan, ang bubong namin, walang kesame. Tapos yung bakod namin, sira-sira. Andito yung nanay ko, andun ako, nagbo-boxing, malis pa. Kaya yan ang dahilan kung bakit marami nagtataka na parang sanay na sanay ako sa mga lugar na katulad nito. Sanay ako kasi dyan ako lumaki. Kabisado ko yung mga lugar na yan. Pero iba natatakot sa mga sampayan. Ako, okay na sa akin yan. Marunong tayo umilag pagdating sa mga sampayan. Ito naman ang litrato ko. Noong halos 10 taon na kami sa Project 3. Malaki na ako dyan. Pero tingnan nyo ang kali namin. Lupa pa rin. Kaya alam ko, isipin nyo, ang dami namin nilapitan doon. Mayor, mga konsihal, mga congressmen. Pero awa ng Diyos, walang ginawa. Kaya alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na pag umulan, maputik. Pag umaaraw, maalikabok. Alam ko yan. Kapisado ko yan. Ito naman ang eskwelahan namin. Ang eskwelahan namin, elementary school kami, bahay lang ito na kinonvert temporarily na eskwelahan. Parang hindi lang, pero ilang taon din kami dyan. Tingnan nyo itong litrato ito. Formal na litrato ito. Pero dahil lang sa karamihan sa mga batang ito, galing sa mga mahirap na pamilya, kasama ko dito, yung mga ibang bata dito, nakasinelas lang, nakapakya, pero formal na litrato yan. Ito naman ang high school namin. Quirino High School, gawa sa kahoy. Naglalakad kami dyan, araw-araw, pagpasok dyan. Ganun din, medyo mahirap din, kulang sa gamit, yung mga bintana, medyo sira-sira, pero kahit paano nakaraos kami, sapagkat sineryoso namin ang aming pag-aaral. At alam niyo, ako nakatayo ngayon sa inyo. Mataas na ang naabot ko sa buhay, malayo na narating ko sa buhay. Pero tingnan niyo, saan ako nang galing? Galing sa isang maliit at mahirap na probinsya. Hindi tayo anak mayaman. Wala pinamana yung mga magulang sa akin. Wala kami malaki mga lupain. Nakatulad ng may mga lupain dito sa Parañaque. Pero kahit paano, nakaabot ako sa kinaroroonan ko. Bakit? Dahilan sa edukasyon. Sineryoso namin ang edukasyon. Sineryoso ng mga magulang ko. Sineryoso ko ang edukasyon. Nung gumraduate ako ng high school, ang pinili ko eskwelahan para magkolehiyo, yung pinakamagaling na eskwelahan ng panahon na yun. At hanggang ngayon, pinakamagaling pa rin. UP, University of the Philippines. Talagang pinilit ko, makapasok doon. Awa ng Diyos, tatanggap tayo. Kumuha ko ng AB Political Science at doon naging miyembro ko ng UP debating team. Doon pa lang, nagdidebate na ako. Kaya nagagamit ko ngayon, yung kaalaman na yan, sa pag-debate sa Kamara ng Representantes. Pero hindi ako nagtapos doon. Kasi talagang pangarap ko makapasok sa military. Kaya kumuha ko ng entrance exam sa Philippine Military Academy, sa PMA. Isipin nyo, ilang libo ang kumuha ng entrance exam. Kukunti lang ang nakakapasa. Si Congressman Goles na kumuha ng entrance exam, number 2 ang place ko sa entrance exam. Kaya hindi naging mahirap sa akin na makapasok sa PMA. Ito ang litrato ko doon sa PMA. Kadete ako, plebo. Yung plebo, dumaan sa hirap, talagang kakalampagin ka, mga upper class men yan, kung ano gagawin sa inyo, talagang dumaan kami sa hirap, kaya tingnan nyo kami, mga nakayayat na gusto, habang nandun sa PMA. Pero hindi na ako nagtapos ulit, kasi lumipat ako sa isang eskwelahan, isang akademya, na noong una ay parang suntok lamang sa buwan. Tinasan ko ba yung aking pangarap, makapag-aral sa Amerika. Nag-apply ako sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Kilalang kilala ito sa Amerika. Pag merong pinag-usapan ng engineering at mathematics, isa ang eskwela nito sa top 10 sa buong Amerika pagdating sa kabantugan. Doon ako pumasok. Ngayon, nakikita niyo ito, litrato ko nung mag-homecoming kami, nung bumisita ko. Ito mga building na nasa likuran ko, hindi yung mga palasyo. Dormitorio namin yan, diyan kami natutulog. Ganyan karangya yung buhay namin doon. Itong litrato ko, noong ako'y kadete doon, midshipman ang tawag. Kumuha ng PS, major in mathematics. Siyempre, magaling sa math, ang eskwelahan, doon ako nag-major. At naging consistent scholar, superintendent's list habang nandoon. Itong litrato ko nung maging company commander. Isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon sa company, pero ako nahirap na company commander. At ang mga naging assistant ko, parang yung mga Amerikano, mga puting Amerikano.
Ito ang labi ng aming dormitoryo. Tingnan nyo. Gaano kaganda yung labi ng dormitoryo namin. Parang palasyo na pa ang Malacanang Palace. Alam nyo, araw-araw dumadaan ako dyan at pag tinitin ako yung paligid, parang kinukurot ko yung sarili ko. Hindi mo makapaniwala na ako doon nag-aaral. Napakagandang lugar. Sabi ko, wow, galing ng Romblon, ngayon nandito nag-aaral. Parang hirap paniwalaan. Ito yung dormitoryo namin, ang kuha sa taas, no? Ito naman yung math building namin. Diyan kami nag-aaral, nag-eskwela sa loob ng math building. Ito ang aming chapel. Chapel ang tawag yan, pero tingnan nyo kung gaano kalaki yung chapel. Parang cathedral. Ito ang loob ng chapel namin. Ito naman ang view galing sa dagat. Ito yung mga academic building. Ayan yung mga dormitory namin. At andun ang chapel. Tingnan nyo kung gaano kataas yung dome ng chapel. Ito ang view galing sa taas. Andiyan ang gymnasium, academic building, dormitoryo, kung saan kami nagpaparada. Ito yung dagat. Napakaganda ng lugar nito. Alam niyo ito, dinadayo ng mga turista. Kasi napakaganda. Sana kayo makapasal dyan at makita niyo kung gaano kaganda itong lugar nito. Ito naman, habang nagpaparada kami. Ito pa, nagpaparada kami. At ito pa, nagpaparada kami. Ang ganda. Alam niyo, nandun ako, sa halip na magbakasyon ako ng isang taon, ang ginawa ko, nag-training ako sa US Army Airborne School. Airborne, yung lumulod lang sa aeroplano. Kaya ang ginawa ito, gusto ko masubukan, hanggang saan maaabot ang lakas ng loob ko. Kasi siyempre, kahit na kayo siguro, isipin nyo, kailangan mo ng lakas na loob para lumundag ng aeroplano? Kailangan. Sa awa ng Diyos, nakapasa tayo rito, nakalundag na aeroplano, nakalundag pa ng helicopters. Kaya trained ako na isang parachutist. At habang ako nandoon, ang pinili kong sport, hindi basketball, hindi volleyball, hindi baseball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing. At doon nakipagpasagan ako ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano. Karamihan puti, iba itim, iba dilaw, iba kayumanggi, tulad ko. Alam niyo, nung una makapasagupan ng isang itim na boksingero, kinakabahan ako dahil sabi ko parang hindi tatabla ng suntok ito. Dahil parang nakaskas ng katawan. Pero alam niyo, pag tinamaan pala, umaaray din at paminsan-minsan bumabagsak din yung mga ganyang boksingero. At doon habang ako nandun, nag-boxing ako ng 4 na taon. Maximum dyan 4 na taon. At doon pinalad tayo, minsan hindi ako natalo, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon. Ang inyong congressman doon po sa Annapolis. At ang isang nakalaban ko ay isang itim na boksingero. Ito yung pangalawang kampinato ko, second championship ko. Itim na boksingero ay naka-blue dyan. Ang kanyang pangalan, Charlie Bolden. Kaya ako pinapakita ito sapagkat si Charlie Bolden ay sikat na Amerikano na ngayon, sikat sa Amerika. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya ay naging Major General sa US Marines at naging astronaut, nakarating sa kalawakan, space shuttle, at hinirang ni President Obama na maging administrator ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung nagpapadala ng mga rocket ship, mga satellite, mga space shuttle, mga astronauts. Biro mo, siya ngayon ang hepe doon. Sikat ngayon sa Amerika, ito si Charlie Bolden. Pero kahit nasikat siya, meron isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. Yan ang makasagupan niya ang isang boksingero na Pilipino, si Roy Logoles, na tumalo sa kanya sa boxing. Ngayon, meron magtatanong, baka meron magtatanong sa inyo, Congressman, noon pa man, mapalitaan namin na ikaw ay nag-boxing at magaling kang boksingero. Totoo yan, no? Kasi kahit paano naging champion tayo doon. Pero baka may magsabi, pero noon yun, baka ngayon, wala ka na ibubuga. Ngayon, para masagot yung katanungan niya, papakita ko sa inyo isang video habang ako nag-iensayo. Kayo na magsabi kung kaya ko ni Roy Logoles o hindi. Panuhin niyo po ito. Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba ho? Baka meron mas sumubok sa inyo. Kaya pa. Kung kakailanganin, kaya pa. Pero alam nyo, nag-video lang ako, sinabi kong gusto sumubok. Si Roy Logoles isang mapayapang tao. Hindi tayo violente, hindi tayo nananakit ng kapwa, hindi tayo nananampal ng babae, hindi naninipa, hindi po, mabait tayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin, para ipagtanggol
magtanggol kayo, lalo ng karapatan nyo. Si Roy Lugones at nang makipagbasagan ng mukha kanino man para sa inyo. Sa amin, magkakapatid kami, 3 kami magkakapatid na lalaki. Hindi lang ako nakaangat sa buhay. Iisa ang pinanggalingan namin at nakakatuwa, hindi lang ako. Ito kami, no? Kaming 3. Yung pinakabata sa amin, si Bong Goles, Elias Goles, gumraduate ng PMA, class of 1979. Hindi siya nagtagal sa military, ngayon, negosyante siya sa Amerika. Pero kanya mga classmate, yung isa, Chief of Staff, si General Oban. Yung isa naman, kareretire lamang, Commanding General ng Philippine Army, si General Ortiz. Yung isa, Director ng Bureau of Correction sa Muntinlupa. Kaya ang dami na, yung isa, Epe ng Philippine Coast Guard. Pero ang talagang sumikat sa amin, sa larangan ng military, ito po, si Ferdinand Toto Goles, naging Vice Admiral ng Philippine Navy, naabot ang pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy. Naging Flag Officer in Command. Isipin nyo, galing ng Bradley, galing ng Rosmond, yan ang naabot sa buhay. Kaya nakakatuwa po. At yan ay nagawa namin sapagkat naging responsable kami sa aming buhay. At naging responsable yung aming mga magulang sa pag-aalaga sa amin kahit na hirap lang ang aming pinanggalingan. Noong ako'y gumraduate sa Amerika, pagbalik ko rito, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Kumuha ko ng Master in Business Administration, UP pa rin. Sapagkat siyempre, gusto ko sa pinakamahirap at pinakamagaling na eskwelahan, UP. At doon nagtapos ako at naging valedictorian doon po sa UP. Una ang nakilala ng maraming tao, noong ako'y mahirang na Postmaster General, pinuno ng Post Office. Noong panahon ko, yan ang isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. Isipin nyo, 20,000 ang mga empleyado. Yung ating City Hall, malaking opisina, mga 4,000 empleyado. Pero itong Post Office, 20,000. Nakakalat sa buong Pilipinas. 2,000 ang mga branches. Ito ang head office namin doon sa Liwasang Bonifacio. Napakalaki, napakagandang opisina. At maraming malaking operasyon. Nagustuhan naman ng mga tao ang aking pagsisilbi sapagkat ako ay nabigyan ng award, yung 10 Outstanding Young Men Award ng Pilipinas noong aking panahon. Pero hindi lang yan, aking naging karasan. Ako ay naglingkod rin ng 20 taon bilang Red Cross Governor. At ito binabanggit ko sapagkat alam nyo ang Pilipinas ay isang bansa na napakaraming kalamidad. Importante ang disaster management para sa isang leader sa Pilipinas. Halimbawa, dito madalas ang sunog, may lindol, may bagyo, may baha. At yan ang naging karasan ko habang naging Red Cross Governor sa loob ng 20 years. Ang isang halimbawa, ako ang naging team leader ng Red Cross na pinadala doon sa Baguio nung magkaroon ng lindol sa Baguio. Ito yung mga litrato ko nung nag-ooperate kami sa Baguio. Pinuntahan namin yung mga building na bumagsak para iligtas yung mga tao na natrap doon at kunin yung mga bangkay ng mga tao na matay. At dyan ay talagang isang linggo kami dyan na tumutulong sa mga kapwa namin doon sa Baguio. At ang isa pang karanasan ko na talagang hindi ko makakalimutan, nung magkaroon ng December 1989 po attempt. Marami sila nakakatanda dyan, nagsimula yung nagbakbakan yung mga sundalo na rebelde, kalaban ng mga sundalo ng gobyerno. Nagsimula dito sa may Coastal Road, nagbakbakan, nakarating ng Campo Aguinaldo, nakarating ng Makati, nagtakot-takot ng bombahan, putukan, marami ang namatay dito, mahigit 100 na namatay dito. Ano ang naging trabaho ko? Ako rin ang naging team leader ng Red Cross na pumunta doon sa mga lugar na mayroong bakbakan, mayroong putukan para iligtas yung mga sundalo na nasugatan at kunin yung mga bangkay ng mga sundalo na namatay. Putukan doon. At alam nyo, nakakatuwa sapagkat kinilala ang aking accomplishment dyan at ako'y nabigyan ng award na Red Cross Bayani Gold Medal for bravery in the face of gunfire. Nagpakita ng katapangan sa harap ng putukan ang habang nangyayari dyan. Yan ang karanasan ko sa Red Cross. At hindi lang yan, bukod sa Red Cross, meron rin mga kaugnay na mga training na dinaanan natin. Halimbawa, graduate ako ng Crisis Management Course, Emergency Planning College sa United Kingdom. Graduate ako ng mga iba't ibang mga workshop at seminar ng Crisis Management at Police Administration sa International Law Enforcement Academy doon sa Bangkok. Kaya kabisado ko rin yung operasyon ng mga pulis na isa rin bagay na importante sa pamamahala sa ating gobyerno. Kaya naman, pag merong kalamidad, pag merong sakuna,
nandiyan ako parati sapagkat yan ang training namin. Halimbawa, nagkaroon ng malaking sunog sa Gumbursa. Yung mga taga-Santo Niño to, alam yan. Sa barangay Santo Niño, umaapoy pa, andun ako. Diyan, ilang araw ako nandyan, umaga, gabi, naglagay kami ng emergency barracks, nag-distribute ng mga relief goods, at nagpakain araw-araw doon sa mga kaawa-awa mga tao na naging biktima ng sunog. Ganun din sa Lorenzana, sa barangay San Dionisio, yung malaking sunog doon. Nagkaroon ng sunog sa Tomas Claudio, andun din tayo. Nagkaroon ng malaking sunog sa Seaside, barangay Tambo, ganun din ang aking ginawa. Sa Ontiveros Compound, sa barangay San Antonio, doon sa 2nd District, sa Greenville, sa Port State, sa barangay San Antonio din. At sa Fortunata Village, sa Manggahan, may sunog din doon, ganun din ang aming ginawa. At itong bandang huli, yung malaking sunog sa Libo, sa barangay Santo Niño, at sa barangay Bundok. Alam naman tagakaingin yan, sabagat malapit sa inyo. Ito ang ginagawa namin, madaling araw pa, andun kami nagpapakain na ng mga nagugutom ng mga biktima ng sunog. At Typhoon Pedrin, ganun din. Kasi yan ang training namin. Kaya habang umuulan, habang bumabagyo, andun ako. Nagpunta sa tramo, nagpunta sa maraming lugar para matignan ang kalagayan ng mga tao habang bumabagyo na baka meron sa kanila nasalanta o baka meron binaba sa kanila. So, habang bumabagyo po ito. Ito naman, katatapos lamang, mga 2 weeks ago, malaking sunog doon sa Cherry East, sa barangay San Valley. Ako'y nahiram din na gobernador ng Management Association of the Philippines sa loob ng 4 na taon. Ito yung samahan ng mga manager sa Pilipinas at bilang isang manager, ako hinala nila bilang pagkilala sa aking kakayahan bilang isang manager, isang executive at isang administrador. Naging board member din sa loob ng 4 na taon ng pinakabantog na ospital ngayon, ng St. Luke's Medical Center. Kaya kahit paano, kabisado rin natin ang operasyon ng mga ospital. At nung ako'y mahirap na cabinet member, naging crisis manager sa kabinete sa Malacanang. Nung ako'y ma-appoint ng National Security Advisor. Ito ang litrato sa isang crisis management meeting sa Malacanang. Andiyan si dating Presidente Cory, dating Presidente Ramos, at Presidente noon, Gloria Macapagal-Arroyo, at ako ang namamahala doon sa crisis management meeting. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad ang ilang taong kilala sa buong daigdig, sa buong mundo. Halimbawa, Secretary of State Colin Powell ng Amerika, National Security Advisor Condoleezza Rice ng White House sa Amerika din, Presidente ng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand si Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan si Pervez Musharraf, Presidente ng China na ngayon ay sikat na sikat, isa sa makapangyarihang tao sa buong daigdig, Presidente Hu Jintao ng China. At noon, Presidente ng Indonesia, Megawati Sukarno Putri, at siyempre kilala nito, Presidente Bush, na 3 beses natin nakamiting sapagkat noong panahon na yun, madalas mag-meeting ang Pilipinas at ang Amerika tungkol sa mga krisis, tungkol sa terorismo, tungkol sa Abu Sayyaf. At kadalasan, nandun po si Roy Gogoles. Ito naman si Vice President Richard Cheney na nakadaupang palad rin natin. Ito pang isang crisis management meeting sa Malacanang pa rin. Andun pa rin ang dating Presidente Cory, Presidente Ramos, Presidente noon, Gloria Macapagal-Arroyo, at nandun ako bilang crisis manager sa kabinete. At ngayon, siyempre, bago na ating Presidente Pinoy Aquino. Ito ang litratong kinuha noong July 25 pagkatapos ng SONA. Pagkatapos ng SONA, nagpatawag ng meeting ng Presidente, nag-imbita ng ilang mga kongresista at napili tayo na isa sa mga nakamiting niya dito sa isang maliit na pulong na ito. Ito naman nung Independence Day sa Malacanang, nung inaugural reception, unang araw niya sa Malacanang. Isa ako sa pinalad na makarating doon, unang araw niya ng 1 taon. At ito, meeting ng Liberal Party. Andito si Mayor Lim ng Maynila, Speaker Belmonte ng House of Representatives, Presidente Aquino, at nandito tayo, nakasama rin sa maliit na pulong nito ng Liberal Party of the Philippines. Ito nung binaspasan yung bagong barko ng Philippine Navy, ang
ang PRP Gregorio del Pilar. Andiyan kami, isa lang ako lang kongresista na naimbita dito, at dito masaya ang Presidente sa pinag-uusapan namin ang modernization ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine Navy. Ito ang nasa vapor kami, i-inspect namin yung bagong vapor. Ito pa, at ito kasama si Ambassador Thomas dito sa litrato ng Ambassador Thomas ng Amerika. Ito naman, nung magkaroon ng isang meeting sa isang businessman sa office, nagkataon nandun ang mga sikat na mga tao, Presidente Erap, Presidente Ramos, at Presidente Pinoy Aquino, at nakasama tayo dito sa picture taking. So, siyempre, pambihira itong pagkakataon na ito, na tatlong mga higante mga tao ay nasa isang lugar. Ito naman, nung mag-vote taking kami ni Consial Rico Goles. Alam nyo, matapos ng 3 taon sa kabinete, nagpaalam ako kay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo at sinabi ko, gusto kong bumalik sa Kamara. At ako naman ay pinayagan, pinalad na nanalo ulit noong 2004, pati si Rico nanalo bilang konsihal. Ito, nag-vote taking kami doon sa Malacanang. Ito ang record ko at marami sa inyo nakakaalala. Si Congressman Goles nagsilbi ng mahabang panahon sa San Dionisio, sa Santo Niño, sa La Huerta at lahat ng mga barangay dito sa 1st District. 9 na taon, isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod. Hindi po isang termino lamang, kundi 9 na taon ako nagsilbi dito nung Long District pa ang Parañaque. Ito ang record ng aking paglilingkod bilang congressman. Noong 1992, nanalo tayo ng landslide para sa 9th Congress of the Philippines, at dito po sa 1st District, ako'y nanalo ng landslide, kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Tinulungan niyo ako na manalo bilang congressman. Maraming salamat sa inyong lahat. Nahalal ulit noong 1995 para sa 10th Congress, landslide pa rin. Muling nahalal noong 1998 para sa 11th Congress, landslide pa rin. Nagsilbi ng 3 taon sa kabinete, bumalik noong 2004 para sa 13th Congress. Ngayon, 2nd District na, 2 na ang distrito. Bumalik noong 2007, landslide pa rin para sa 14th Congress, at itong pinakahuli, 2010 para sa 15th Congress, panalo pa rin ng landslide si Congressman Goles. Ano ang naging record ni Congressman? At ito ang isa sa mga bahagi ng tinatawag kong responsableng gobyerno. Mga proyekto, mga programa na talagang pinapakinabangan ng mga tao. Ano ang unang-una dyan? Nabanggit ko kanina, dumaan ako sa hirap na ako'y nag-aaral sa elementary at ang high school. Nakakaawa ang kondisyon ng aming eskwelahan. Kaya ito, binigyan ko ng punto upang sa ganun yung naranasan ko ay hindi mararanasan ng ating mga kababayan dito sa Parañaque, yung pagpapagawa ng mga magagandang school buildings. Kaya hindi pa natatapos yung unang 3 termino ko. Ako'y kinilala agad sapagkat sunod-sunod yung aking mga school building projects, kinilala agad na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Ano yung mga halimbawa dyan? Ito po, mismong si Mayor Bernabe ang magbabanggit kung ano ang record ko bilang nagpapagawa ng mga school buildings. Panoorin niyo po ito. Nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya po may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Maraming salamat. Maraming salamat. Kilala at kinikilala ko rin siya na talaga marami rin ginagawa. Ito, may litratong ito, yung video ito ay kinuha noong 1 linggo lamang. Itong linggo lang ito, na magkaroon ng groundbreaking sa isa sa malaking project ni Mayor, yung Parañaque High School. Nagkaroon ng groundbreaking at makikinabang gusto yung mga taga-Santo Niño dyan. At lahat naman, pagkat ito ay para sa lahat ng Parañaque. Ito ang malaking building sa Parañaque National High School. Yung kalahati nito, main building, naging proyekto ko. Pero hindi lang yan. Meron pa tayong 3 building na pinagawa sa Parañaque National High School na malalaki. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin. 4 na building yan ang pinakamalalaki sa Parañaque National High School. Ito naman sa Dr. Arcadio Santos National High School. Meron pa tayo sa Baclaran, meron sa La Huerta, meron pa sa mga ibang lugar. Dito sa San Dionisio, meron pa. Ito naman sa Dr. Arcadio Santos National High School, doon naman sa amin. Yung dating 2-story building ngayon, moderno na 4-story building na. Ito pa isang view dyan.
Ito ay isang bagong 4-story building doon din sa Dr. Arcadio Santos National High School, ang pinakamalaking high school namin sa 2nd District. Tingnan nyo ang mga moderno mga building. Ito naman ang San Agustin Elementary School. Dati, ang San Agustin Elementary School, 1-story building lamang ang eskwelahan, gawa sa kahoy. Nakakaawa nun. Nung pagbalik ko bilang 2nd District Congressman, ito, binigyan natin ng din, pinrati ko talaga nito. Ngayon, tingnan nyo ang mga building sa San Agustin Elementary School. Moderno na at matataas na mga buildings na. Tingnan nyo po ito. Ito po, at ito pa. Ako'y natutuwa, isang kilalang educator dito sa 1st District ng Parañaque, si Flor Pactor, dating education supervisor, napasyal sa San Agustin Elementary School. Naging OIC dyan, nung yan ay 1-story building at gawa sa kahoy lamang. Pagbalik niya, nagulat siya. Ang sabi niya, Congressman, nakakagulat ang San Agustin Elementary School. Ibang-iba na. Akala ko pumasok ako sa University of San Agustin. Dito na nanggaling yan kay kaibigang Flor Pactor. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanyang pagkilala sa akin. Thank you very much, kaibigang Flor Pactor. Ito ang record ko mula noong isang taon. Nung pinagpatuloy ko pagpapagawa ng mga school buildings. 15 Congress, July last year, 4 na school buildings na ang ating natapos. Mula noong 2004, 32 na mga school buildings ang ating naipagawa. Kaya yan po ang unang bahagi ng responsabling gobyerno. Ang sunod naman, yung kalye. Ito importante para sa mga toda. Pagpapasemento ng mga kalye. Naalala niyo, sinabi ko, alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na maputik pag umuulan at maalikabok pag umaraw, sapagkat ganyang lugar ako lumaki doon sa Project 3 Low Cost Government Housing Project. Kaya ito, isa rin sa mga bagay, mga programa na binigyan ko ng din, pagpapagawa ng mga kalye mula noong isang taon. July last year, siyam na ang napasimento natin ng mga kalye mula noong 2004. Nung una ako makabalik bilang 2nd District Congressman, 110 na ang kalye natin na ipasimento. Ito ang mga halimbawa dyan, Sukat Road, Moonwalk Merville Access Road. Ito pa mga ibang kalye. Ito ang Front Street sa Barangay Don Bosco. Napakahabang kalye ito. Sementado. Ito naman ang Lupena Street sa Sports Drive. Dati lubak-lubak ito, bukid. Pero ngayon, napakagandang kalye na. Ito ang Moonwalk Merville Access Road. Isang napakahabang access road mula sa Service Road hanggang doon sa gate ng Moonwalk. Yung Select Service Road, pinakongkreto, pinaayos dati, lubak-lubak, maayos na ngayon. Ito naman sa Valley Drive, at balik tayo sa Service Road, sa kabila naman kasi dalawa ang Service Road. Ito pa mga iba-ibang mga kalye na ating naipagawa, Cultural Lane, 3rd Street, Reyes Compound, Circle Street, San Pancracio Street, at yung Sukat Road ay pinawiden nung unang termino ko bilang congressman ng Lone District ng Parañaque. At yan, maraming nakikinabang ngayon. Skyway Project. Ang Skyway Project ay sinimulan po dito sa atin sa Parañaque. Nung ako ay mag-file ng isang panukalang batas, isang bill, ang tawag dito Elevated South Superhighway. Ano ibig sabihin? Pangalawang palapag. Kasi masigit na ang superhighway, pero hindi pwedeng palaparin sapagkat maraming pabrika ang sisirain doon sa gilid. Kaya ang solusyon, magkaroon ng pangalawang palapag. Noong una kong pinail ito, maraming nagsabi, Congressman, parang suntok sa buwan ang proyekto na yan. Maggagawa ka ng 2nd floor, baka delikado yan, baka bumagsak ka yan at maaksidente ang maraming tao. Pero siyempre, alam ko na, nakita ko yan, ginagawa sa Japan, ginagawa sa Europa, ginagawa sa Amerika, at pwedeng gawin dito. Noong una, sabi nila, mahirap gawin, mabuti nilang sinuportahan ni Secretary Pilar ng Public Works, Speaker de Venecia, ng Kamara de Representantes, at siyempre, Presidente Ramos. At siya na ang nagpatupad dito. Kaya ang dating parang suntok sa buwan, ngayon, andyan na. Ginagamit at pinakinabangan ng maraming tao. Alam mo, natutuwa ako, mga 3 months ago, nagkaroon ng meeting ng Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Bormeo. Nagkataon ako, nung makita ako ni Chito Bormeo, tinuro ako at sinabi niya, yan si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project dito sa Pilipinas. At ngayon, ang Skyway Project ang marahil pinakamalaking infrastructure project sa buong Pilipinas ngayon. Nagsimula ako dito sa Parañaque.
At ito ang pangatlong malaking programa natin, covered courts. Bakit importante ang covered courts? Sapagkat yan, nagkakaroon ng socializing ang mga tao. Ang mga tao kasi pag hindi nakikipag-ugnayan, mahirapan ang tao. Ang tao hindi lang pwede pagkain, hindi pwede hanap buhay lang. Ang tao kailangan may kasamang kapwa-tao. Kailangan mayroong lugar na nakakatakbo nila. Ang mga tao, pwede sa palakasan, pwede sa sosyalan, pwede sa mga kasayahan. Ang solusyon dyan, magpagawa ng maraming covered courts. At yan ang sinimulan ko at ginagawa ngayon sa 2nd District ng Parañaque. Pero ang kakaiba, yung ginagamit na bubong roofing material, yung polycarbonate roofing. Saan nagsimula ang ideya nito? Alam niyo, nakita ko ito sa Disneyland. Nakita ko ito sa Ayala Town Center. Nung pinaplano namin ng Public Works kung ano ang gagawin sa mga covered courts, ang sabi ko sa kanila, gusto kong bubong yung ginagamit sa Disneyland at doon sa Ayala Town Center. Ang sabi ng Public Works, Congressman, yan yung tinatawag na polycarbonate roofing. Magandang material yan. High-tech, pinakamoderno ngayon. Kaya lang, Congressman, medyo mahal ko yan. Baka hindi kayanin ang ating budget. Ang sabi ko, yan ang gagamitin natin sapagkat ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. At yan nga ang ating ginawa. Ano ba itong polycarbonate roofing na ito? Tingnan niyo po ito. Ito ang sa Europa. Polycarbonate ang bubong. Middle East, sa Dubai. Tingnan nyo, polycarbonate ang bubong. Ito ang sa China, napakamodernong bansa. Tingnan, napakarami mga building na ang bubong ay polycarbonate. Ito naman ang sa India. Ito sa China ulit, isang train station. Ayan, kita ko, nababasa nyo, polycarbonate. Ito ang sa Ayala Town Center. Ayala Town Center. At ito naman, ang sa 2nd District ng Parañaque na sa dami ay kinilala na pinakamaraming covered courts na ipagawa hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas ngayon at yan ay nangyayari sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang covered court sa 2nd District ng Parañaque, isa sa mga halimbawa, Camellia Homes, Barangay Don Bosco. Phase 4, Barangay Marcelo Green. Sampaloc sa Barangay BF. At ito pa mga iba, kasama ang mga eskwelahan. Port State Elementary School, ang buong campus, mayroong bubong. Bunwok National High School, buong campus, mayroong bubong. San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, mga bagong eskwelahan, puro may bubong na. Masville Elementary School, Sampaloc Side Elementary School. At natutuwa ako sapagkat ngayon, marami pong dumalaw sa 2nd District ng Parañaque at ginagaya na. Dati hindi ginagawa yung mga ganito sa mga eskwela, ngayon ginagaya na. At ako'y natutuwa na meron gumagaya, ibig sabihin, kinikilala sa magandang ideya na ito. Panulit, tingnan niyo po ito. Ito ang sa China. Ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang sa India. Modernong bansa. Ito ang 2nd District ng Parañaque. Ito ang sa Middle East, sa Dubai. Ito ang sa 2nd District ng Parañaque. At ito ang talaan ng mga iba't ibang mga Coliseum na natapos na. Alam nyo, pag ikaw ay magpagawa ng mga 20 covered courts, marami na yan. Pero tingnan nyo, ang talaan doon po sa 2nd District, mula 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, at ang pinakahuli, 51 to 56. Ganyan po karami ang pinapagawa natin mga covered courts na natapos na, pero meron pa pong ginagawa. Mamaya, pagbangkitin ko yan. Ito ang mapa ng Parañaque. At makikita nyo ang iba't ibang barangay ng 2nd District at kung saan ang lokasyon ng mga Coliseum. Barangay BF Homes, Barangay San Antonio, Barangay Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay San Valley, Barangay Merville, Barangay Bunwok, at Barangay San Martin de Porres. Tingnan nyo kung gaano karami. Katunayan, sa Google Earth, pag mag-Google Earth kayo, kuha ng mga litrato galing sa satellite, marami sa mga Coliseum niyan ay nakikita sa mga satellite photos. Malalaki yung mga bubong. Ito naman ang mga barangay ng 1st District, San Isidro, San Dionisio, La Huerta, Dongalo, Vitales, Tambo, Baclaran, etc. at Santo Niño, etc. etc.
Gaano karami ang naipagawang Coliseum mula nung last year? 15 Congress simula last year. 22 ang natapos. At meron 8 pa na nasimula na at malapit nang matapos. Mula nung sinimula ito, 56 ang natapos ng mga Coliseum. Kaya ulitin ko, pinakamarami, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas nangyayari sa 2nd District ng Parañaque. At meron pang mga darating, meron pang panapunduan na 11 pa. Katunayan na kanina nakatanggap na ako ng saro para sa 5 dagdag na mga Coliseum tungkol sa amin sa 2nd District ng Parañaque. Pero hindi lang yan. Alam nyo, hindi pwedeng covered courts lang, hindi pwedeng eskwelahan lamang, hindi pwedeng mga kali lamang para maitaas ang kalidad ng buhay ng mga tao. Kailangan linisin din ang mga ilog, linisin ang mga creek sapagkat pag hindi malinis ang mga creek, maaaring magbara, magbabaha. Pag hindi malinis ang creek, maaaring magdulot ng pagkalat ng sakit. Ito ang desilting and riprapping program ni Congressman Goles sa 2nd District ng Parañaque. Nakita niyo, hindi po pala-pala ang trabaho dyan, kundi heavy equipment na ginagamit namin doon sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang sa Airport Village sa Barangay Monok. Ito dati barado ito at bumabaha pag malakas ang ulan. 2 riprapping project ang ating ginawa ito. Kaya tingnan nyo, nakatapos lamang ang ulan ng Pedring na ginawa ito. Tingnan nyo, ang ganda ng daloy ng tubig doon sa Airport Village. Ito naman ang sa desilting and riprapping sa Dungalo Creek, Barangay Monok. Dungalo po yan, pero sa Monok, hindi Dungalo dito. Ito ang sa Dungalo Creek pa rin. Ito naman ang sa Dungalo Creek pa rin. Gumagamit tayo mga payloader na nakalutang dito. Monok Creek. Monok Creek. Ito Sapang Buhaya, isang malaking creek sa loob ng Barangay San Antonio. Ito Sapang Buhaya pa rin sa may Santa Catalina. Sana makapasyal kayo dito para makita nyo yung mga ginagawa naming mga napakaraming proyekto para linisin ang aming mga creek. Sa may bandang Villanueva Creek, kanina lamang ay nandun ako. Ito, malaking creek ito na napakahaba na nagiging sandi ng pagbaha sa paligid. Gaano karami na ang ating desilting and riprapping project? Mula nung last year, siyang mga ating ay pagawa. Pero meron 3 ng malalaking proyekto na ngayon ay ongoing doon sa 2nd District ng Parañaque. Mula nung 2004, 31 na riprapping projects ang ating ay patupad. Ito naman pinapakita ko sa inyo, hindi ko to project. Hindi po project natin, kundi project yan ni Mayor June Bernabe. Kaya pinapakita ito para malinawan kung sino talaga ang nasa likuran ng magandang project nito. Ito ang tinatawag na Entertainment City. Pagtatanaw niya ba sa may Baclaran. Marami ng building ang ginagawa ngayon, malalaki mga building. At alam nyo, para magkalinaw kung sino talaga may kredito dito, ito ang history niya. Noong 2008, nagpasa ng resolution, noong 2008, nagpasa ng resolution ang konseho ng ating syudad. At ang nag-proponent ng resolution ay si Konsehal Rico Goles, pumilma lahat ng mga konsehal. Ano ang sabi sa resolution na ito? Endorsing the tourism ecozone status of the development project of Pagcor, known as the Manila Bay Tourism and Entertainment City. Ano ang petsa nito? 2008. Ang ibig sabihin, nung paman ay nagawa na ito, sinimulan na ito. Kaya, ang pwede lamang magsabi na meron siyang papel dito sa programang ito, sa proyektong ito, ay mga opisyal ng Parañaque na nakaupo na noong 2008. Hindi po yung nakaupo matapos ang 2008. Kasi, nung ngayon, 2010 at 2011, ito ang sagot ng Pagcor. Nagkaroon kami ng meeting noong August 2, 2011 sa Appropriations Committee at kausap namin yung CEO, Chief Executive Officer ng Pagcor, si Mr. Tagyat. Tinanong ko, ako po ang nagtanong, sabi ko, yung mga building
for the record, sabi ko, na ginagawa ngayon, dyan banda sa may Parañaque, kailan inaprubahan at pinirmahan ang mga kontrata dito? Ang sagot ng PAGCOR, noong 20 approved and signed noong 2008. Kaya 2008 pa ay tapos na ang mga kontrata. Kaya ang sino man na magsasabi na meron siyang papel sa programang ito ay dapat nakaupo sa Parañaque noong 2008. Pag hindi, ay hindi siya kasama dito. At gusto ko sabihin, para sa akin, ang merong halos 100% kredito dito ay walang iba kundi ang ating Mayor June Bernabe. Kahit kata wala sa rito, palakpakan natin sa kayo ay makikinabang ng gusto. Attendance record. Alam niyo, kasama sa responsable gobyerno, dapat maging responsable ka. Paano yung papakita yan? Dapat present ka parati. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa camera, kailangan present ka. Si Congressman Goles, present sa kalye. Madalas yung nakita, naglalakad sa tramo. Naglalakad sa tramo 2. Nasa Baclaran, nasa Bier, nasa Sukat, nasa iba-ibang lugar ng Parañaque. Marami doon na nag-isip, Congressman, present ka sa kalye, baka may absent ka sa Kamara ng Representantes. Hindi po. Sa pamamagitan ng tamang time management, nagiging dalawa ang katawan ni Congressman Goles. Yung isa nasa Parañaque, yung isa nasa Kamara ng Representantes. Sapagat gusto ko pong i-report sa inyo na ako'y naging congressman noong pang 1992. 6 na termino na. Sa loob ng 6 na termino na yan, si Congressman Goles ni minsan hindi po nag-absent. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Yan ang tinatawag. Yan ang tinatawag na bahagi ng responsableng gobyerno. Pero hindi lang tayo present, kasi baka meron present, nagbubutas ng silya. Hindi po tayo kasama sa mga debate, hindi tayo miyembro ng Committee de Silencio. Ito po si Congressman Goles, minsan nakatayo para magtanong, minsan nakatayo para magtalumpati, nagipagpulong sa mga kapwa kongresista, at hindi lang nakikipagdebate, kundi gumagawa rin ng batas. Alam nyo, ang isang congressman, ang tawag mambabatas. Pag ikaw ay mambabatas, dapat gumagawa ka ng batas. Kung hindi, hindi ka mambabatas. Wala kang ginagawang batas na importante para sa lahat. Hindi lamang para sa sektor, kundi para sa lahat. Ano mga batas na ating naigawa? At ito ang bahagi ng responsableng gobyerno na talagang pakikinabangan ninyo, whether you are 2nd District o 1st District o taga-Pangasinan, taga-Batanes, taga-Visayas, taga-Mindanao. Una, Climate Change Act of 2009. Isa sa pinakamahalagang batas sa ating panahon. Isa sa pinakagrabing problema ng ating sibilisasyon ng buong mundo, climate change. Umiinit ang panahon, nag-iiba ang klima, lumalakas ang bagyo, yung dating hindi pinabaha, bumabaha. Yung Thailand ngayon, hanggang ngayon, baha pa rin. Ilang linggo na, baha pa rin. Yan ang climate change na maaaring magdulot ng malaking panganib para sa atin. Ang sabi nila, pag hindi rin mapigilan ng climate change, baka tumaas ang dagat. At marami sa mga coastal cities and towns ay makalumbog. Malapit tayo dito sa Manila Bay. Kaya ano ang sagot dyan? Climate Change Act of 2009, sino mayakda ang inyong lingkod? Congressman Goles. Sunod, international humanitarian law, pagtatanggol at pangangalaga sa inyong karapatang pantao. Importante po yan. Sunod, reforma ng Philippine National Police. Ang PNP, mahalaga para sa atin. Ang PNP dapat patuloy na nire-reforma para mapigilan ang pag-aabuso o kaya inefficiency ng ating pulisya. Ang mayakda ng PNP reforma, ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Philippine Coast Guard Act, pagpapaayos ng kalagayan sa ating karagatan. Ang mayakda ang inyong lingkod. Cityhood ng Parañaque. Ang Parañaque dati isang municipality, ngayon siyudad na. Sa Visa and Republic Act 8507, ang mayakda ang inyong lingkod. Expanded Senior Citizens Law. Ito para sa mga senior citizen. Naglabas ang Senior Citizens Law noong una. Nagbibigay ng 20% discount. Sumunod, naglabas ng VAT 12%. Anong ginawa? Binawas yung 12%. Doon sa 20%, naging 8% na lamang. Umiyak ang ating mga senior citizens, yung mga nanay niyo, yung mga lolo, mga lola ninyo.
Anong ginawa ng mga ilang kongresista? Kasama po si Congressman Goles. Nagtrabaho kami noong nakaraang kongreso. Nilabas namin ang Republic Act 9994 at ang inyong code, isa sa mga co-authors dyan. Ngayon, naibalik yung 20% discount. Kaya masaya naman ang ating mga lolo, ang ating mga magulang sapagkat meron silang 20% discount. Pakisabi lang po sa mga lolo, lola, mga magulang nyo, ng mga senior citizen. Kasi wala akong nakikita ang senior citizen dito, no? Kung sakali na kayo magpunta sa, katulad dito, Jollibee, sa McDo, sa Chowking, sa KFC, Tropical, ang ibibigay sa ng discount, 20%. Pero kung kasabay nyo, matsyempuan nyo, na nandun si Congressman Goles, hindi lamang 20% discount ang tatanggapin ng inyong mga 100% discount. Sagot na. Marami na po nakasubok niya. Basta pagpakilala na kayo. Education agenda. Kasama din sa mundo ng responsabling gobyerno. Di ba, sinabi ko sa inyo, kaya ako nandito, nakaangat sa buhay dahil lang sa edukasyon. Yan ang binigyan natin ng diin, hindi lamang school building, kundi yung suporta sa ating mga eskwelahan. Unang-una, nationalization. Ang isang eskwelahan, kung na-nationalize, bibigyan ng milyong-milyong dagdag na pondo, bibigyan ng additional items sa mga teacher. Tataas ang antas ng eskwelahan. Unang na-nationalize, Parañaque National High School. Sa visa ng Republic Act 7841, ang mayakda ang inyong lingkod po. Nationalization, Dr. Arcadio Santos National High School. Mayakda ang inyong lingkod. At doon sa 2nd District, meron bagong dalawang high school, Proyekto Mayor Bernabe, San Valley High School at Bunok High School. Bagong-bago pa lamang. Nauna pa yung mga ilang eskwelahan dito sa 1st District ng Parañaque. Pero sinuwerte kami. Nauna ang Bunok High School at San Valley High School na maging national. Ngayon, Bunok National High School na at Bunok at San Valley National High School sa visa ng Republic Act 10064 at 10065 ang mayakda ang inyong lingkod. Ano pa mga ibang panukalang batas natin? Kasi hindi po tumitigil si Congressman Goles. Tuloy-tuloy pa rin ang lahat ng aking pwedeng gawin para makatulong na magkaroon tayo ng responsableng gobyerno. Para kayo ay maanyayahan namin na sumama sa mundo ng responsableng gobyerno. Ito ang mga iba pang panukalang batas na aking inihain. At naglabas ang presidente ng isang libro matapos ang kanyang SONA noong July 25. Ang tawag dito, Priority Legislative Measures of the President. Dito, inilista niya. Ang sabi niya, ito ang gusto ko mga panukalang batas. Nireview niya yung libo-libo mga panukalang batas na pinayal ng 24 senators at more than 280 congressmen and congresswomen. Pumili ng 23. 23 lamang ang pinili niya. Natutuwa po ako. Tumataba ang aking puso sapagkat ang tatlo sa mga napili niya ay tatlong panukalang batas ng mayakda ang inyong lingkod. Out of 23. Nakakatuwa po sapagkat isipin yung isa lamang ang mapili, malaking bagay na. Pero tatlo po ang pinili sa aking panukalang batas. Ano ito mga ito? Witness Protection Bill. Para sa mga saksi, sa mga krimen, katulad ni Jun Lozada, katulad ni Kernel Rabusa. Anti-money laundering bill, yung pagtatago ng pera ng mga drug lord, mga gambling lord, mga nagpa-plunder. Mahirap hanapin, ang sagot dyan, anti-money laundering bill. Maritime Zones Bill, ang ating Pilipinas na papaligiran ng malaking karagatan. Andyan ang contiguous zone, andyan ang territorial sea, ang exclusive economic zone. Pero ngayon, meron isang bansa na gustong kamkamin at angkinin ang ating karagatan. Alam niyo kung ano yung bansa niya. Ano ang sagot dyan para mapangalagaan ang ating teritoryo? Maritime Zones Bill ang mayakda ang inyong lingkod po. Kasama na rin ang pag-create ng Department of Information and Communications Technology, DICT. Yan ang para sa mga telepono natin, para sa internet, para sa call center, para sa business process outsourcing, broadband, etc. etc. Sapagkat ito isang sektor na mahalaga para sa ating pang-araw-araw na buhay. Isipin nyo, pag walang cellphone, kaya niyo ba walang cellphone? Ha? Sino pwede mabuhay na walang cellphone dito? Pwede ka mabuhay walang cellphone? Wala akong cellphone, sir eh. Walang cellphone. Wala. Pero hindi po si Bahira po. Sigurado sa bahay niya meron cellphone. Yan ang trabaho nitong DICT.
ICT kung ito ay matuloy mag-isang departmento. Of course, meron magsasabi, Congressman, madali mag-file ng panukalang batas. Totoo yan, no? Ang dami pang panukalang batas, kung ano namang pinapangako, langit pinapangako. Pero tanong, magiging batas ba yan? Sagot, hindi. Kasi kukunti lang talaga ang mga panukalang batas na nagiging batas. Karamihan dyan, basura ang tuloy. Si Congressman Goles nagtatrabaho. Nagpag-debate sa committee. Hindi po tayo member ng committee de silencio. Yung mga member ng committee de silencio, yan yung mga tao na hindi nagsasalita. Hindi yung nakikita sa TV, hindi yung nakikita sa radyo na nagtatalakay ng mahalagang mga issue. Si Congressman Goles nagtatrabaho. Kaya ano ang status ng kanyang panukalang batas? Department of Information and Communication Technology approved on second reading noong po October 11. Maritime Zones Bill approved on second reading noong October 12. Anti-Money Laundering Bill approved on second reading noong October 12. Umaandar sapagkat ako po ay nagtatrabaho sa committee at sa plenaryo na importante para sa pagpasa ng mga batas. Sprat list. Malaking issue. Ito ang sprat list, matundok-tundok na yan. Ito ang Pilipinas. Andun ang China. Tingnan nyo kung nasa ng sprat list. Saan malapit? Saan malayo? Malapit sa Pilipinas. Pero bakit inaangkin ng isang malayong bansa? Ito ang ating exclusive economic zone. Itong kulay blue na ito. Ang ginawa ng China, nag-drawing ng red line. Ito, sabi nila, lahat yan ay nasa loob ng aming teritoryo. Kaya yan ang pinaglalaban natin. Sabagat malaking kayamanan yan. Malaki sa importante para sa ating soberanya at para sa ating national security. Iyan ang isa sa mga advokasya ni Congressman Goles. Iba ba mga proyekto? Dole projects, paglilinis sa mga creeks pa rin. Lahat ng barangay sa amin ay merong mga nagtatrabaho na sinisweldohan ng Dole. Meron tayong TESDA Training Scholarship Program. 304 ang beneficiaries. Meron tayong scholarship program, more than 1,000 ang beneficiaries. At meron tayong PGH Assistance Program na ang dami nakikinabang. Pinapadala sa isang magaling na ospital. Mula nung nakarang July pa lang, July last year, mahigit 4,900 na nakinabang dito. At marami galing sa First District, 1,465. Mula na sinimulan ko doon ng 2004, 21,000 na nakinabang. Dahil ko pa, ang isang ospital sa dami ng mga pasyente na nakikinabang dito. Kaya pag meron sa inyo na nangailangan ng PGH referral, o po kayo mag-utubilin na lumapit sa amin at kayo po ay tutulungan natin. Ito naman ang medyo malungkot. Sa litrato pa lang, medyo malungkot sapagkat dito may pumapanaw. Ayaw kong makitin ito, pero ito importante rin sapagkat servisyo dito. Kasama rin ito sa tinatawag nating responsableng gobyerno. Ano po ito? Libreng palibing. Alam nyo, importante pag-usapan ito sapagkat ang buhay parang awit lamang, mayroong simula at mayroong katapusan. Doon sa amin sa Second District, pag umabot sa katapusan ng buhay at galing sa pamilyang mahirap ang pumanaw, meron po kaming libreng palibing. Wala akong pili yan. Sa Second District lamang ginagawa ko yan. Sa ibang distrito, alam ko hindi ginagawa. Bakit pinili ko na magkaroon ng ganito? Sapagkat, alam nyo, ang isang mahirap na tao, pag namatayan, doble ang trahedya sa kanilang pamilya. Una, siyempre masakit yung mamatayan. Pangalawa, mababaon ka sa utang. Malaki ang gastos. Pero sa libreng palibing, nabawas, natanggal yung isang problema, yung pagkakautang. Sapagkat sagot na ng libreng palibing program natin. Alam nyo, ang lahat ng congressmen ay may pondo para dito. Kung gusto niyang gamitin yung pondo niya, si Congressman Goles pinili na gamitin ito sa pagkalam ko na talagang pakikinabangan ito ng mga taong nangangailangan. Pasensya na po at ito ay hindi pwede sa First District para lang po ito sa Second District ng Paranaque. Pero baka meron kang ibang bagay na pwede ako makatulong. Ito po ang listahan ng mga iba't ibang mga major projects natin. Mula po nung isang taon, July, hindi po ito nung patagal na, kundi nung isang taon pa lamang. Ilang bulisiyong sa natapos? 22. Ang isang congressman, usually, pag meron 3-4, pinagpamalaki na niya. Sa amin po sa Second District, 22 ang atin na ipagawa. At meron pang 8
na under construction na malapit na matapos o kaya tapos na, kulang na lang ang official inauguration. Meron pang 11 na for funding at yung 5 dyan nasa akin na ang pondo kaya 6 na lamang ang natitira. School buildings completed, 4. School buildings under construction, 4 pa rin. Roads completed, 9. PGS referrals, mahigit 4,000. TESDA scholars, 100. CHED scholars, mahigit 1,000. Dole workers, mahigit 200. Libreng palibing, mahigit 1,000 na mula nung nakarang July last year. At yung desilting, repropping, 9 ang natapos na at merong 3 na malalaking repropping na ngayon ay